Mashallah. She said mashallah. Assalamualaikum and namaskar India. Hi guys. Ayan. At ito na pala ang pangalawang attend namin sa wedding. Kumbaga ito na din yung last ceremony ng kasal. Itong kasal na to or itong ceremony na to ay tinatawag nilang balima o walima. Yan. Ito yung last ceremony na ginaganap ng kasal sa Indian Muslim tradition. Kasi nasabi ko na nga sa inyo last time na ang kasalan ng Muslim tradition dito sa India ay 5 ceremony. So yung nakaraang pinuntahan namin ay na yung nika. Yun yung nika na yun yung pinaka-ceremony na nagpipirmahan na sila. At yung finally na magmi-meet na talaga sila after nung ang tawag dito, parang misa, kumbaga sa atin misa ng pari or ganun. Tapos pirmahan na nga sa marriage certificate. So eto na ang walima na to ay eto naman to guys ang sinasabi nila na pagsama-sama ng mga kaibigan, kamag-anak, or isa ng community kung saan sila nakatira or katulad ng village, ganon. Yun yung, ito na yung araw na yun, yung lahat iimbitahan na. Kasi sa nika ay pili lang yung imbitado. Pero dito sa walima o balima na tinatawag nila ay imbitado na lahat. Pati yung mga nasa community nyo or yung nasa village kung saan kayo nasasakop. Kung saan nasasakop yung wife and then yung bride, yung husband, yung groom and bride. Gayon. Basta yun. Andito lang kami sa parking lot at nagpa-parking na nga si Sumaya kasi siya yung nag-drive ng car. Dahil si Nabid ay nando sa kabilang car. 2 car nga pala yung ginamit namin kasi medyo marami kami. Tapos, yung ibang kamag-anak din nila Nabid ni husband ay naandyan na nga rin sa loob. Kasi nauna na sila kasi sila ay nakamotor sila eh. Madami sila na nakamotor. Siyempre couple. Pero kami ay naka-kotse kami kasi may sasakyan naman. Ayun yung kotse, yung puti. Yan. Tapos, ang kasama namin dito si Johar Mami, si Nihan, si Maktar Mama, si Alia, tsaka si Sumaya, siya ay nag-drive. Tapos sa kabilang car naman, si Nabid yung driver, ando si Angel, si Auntie, at tsaka yung anak nila na si Naurin, tsaka yung mga anak ni Naurin. So, kaya nag 2 car kami kasi hindi kami kasya. Itong nakikita nyo na to guys, ayan na yung convoy ng groom. Ayan. Ayan din yung convoy nung nakaraan sa Nika. Naalala nyo yung sinabi ko sa inyo na maraming nakasunod dun sa sasakyan ng groom papunta sa venue. So, ayan nga yung yung convoy nila, sobrang haba pa. Hindi pa talaga totally nakakapasok. At saka, dito sa convoy na to, ay hindi na sila magkahiwalay guys na dumating. Magkasama na silang dumating, yung groom at saka bride, ay magkasama na silang dumating sa venue. Actually, nandun na sila sa loob, kaya ganyan traffic kasi, ang tawag dito, syempre, di ba, pagka bumababa kasi dito, may nagpapatambol-tambol pa, tapos fireworks. Nakita nyo naman kanina na may fireworks na, nagpaputok na sila ng fireworks. Tapos, ito na yung pinaka-entrance. Dito sa entrance na to, napakabongga, guys. Kasi nakalagay pa yung picture nila. Ayan yung picture nila nung Nika. Ayan yung picture nila, naalala nyo nung Nika. Diyan, ayan yung pinakaunang-unang beses na nagkita sila. Siyempre may mga photographer, photoshoot yon after nung Nika. Ayan o, ang ganda diba? Oh, ang ganda ni girl. Pero si groom kasi yung kamag-anak nila, husband. So ito ayan yung sinakyan nila guys. Diba? Bongga. Mamahaling sasakyan. At makikita nyo rin dito guys, andito na din yung parang carousel ba yan? Yung sinakyan nila na kabayo. Inarkila lang siguro din nila yan kasi mostly dito sa Mysore ay may ganyan talaga para sa mga turista. Gaganda ng design nila, di ba? Mga mayayamanin. At ayan, nakapasok na nga kami. Andito na nga yung mga nagtatambol-tambol, yung
welcome sa groom at saka sa bride. At meron pa rin silang pa-drone. Syempre, kailangan nila yan sa kanilang wedding video. Tapos, ayan na nga pala. Ito nga pala ay Lolit Mahal Palace. Ito yung pinakamalaking hotel dito sa Mysore, Karnataka, India. At saka para siyang katulad siya ng Mysore Palace. Kung may nakapunta na dito sa Mysore Palace or may nakakita na sa Mysore Palace, para siyang ganun. Pero ito ay isang hotel. At saka ito ay ginanap sa labas lang ng hotel. Kasi sabi nga ni Johar Mami, kapag daw sa loob ng hotel ginanap ay medyo pricey na yung presyo ng pagrenta. Dito pa lang nga sa labas ay makikita nyo ng napakabongga. Tsaka napakamahal din daw ng upa talaga dito sa palace na to. Kahit sa labas lang, garden lang. Lalo pa pagka dun sa loob. So ayan, dito nga makikita nyo. Ayan yung pinaka eating area nila. Naka table. Hindi katulad sa Hindu wedding ay isang herelang table lang. Tapos sila yung magdi-distribute ng food mo. Yung parang takal-takal lang yung ibibigay sa'yo. At sa Hindu wedding, nakakahiya din humingi ulit ng pagkain. Pero dito, ay ipapakita ko sa inyo yung kung paano yung pagsiserve nila ng food kada table. So, ayan, naghahanap kami dito ng pwesto kung saan kami pwedeng maupo. Photographer. Pang ata yung relatives lang. Bakit relatives naman kami? Ito may pa sila daw sa. Tapos ito yung mga chutney. Tapos dito yung mga may pani-puri din sila, guys. See? There's a pani-puri also there. And then this is the pan. Juice, cup, tea, like that. And then this is the fruits. Yan, mga fruits yan, guys. Then popcorn. Tapos ito din, full sila, guys. So much full. Sa labas lang sila ng hotel na Dito, guys, ay nakaupo na kami kung saan kami kakain. Isang table kami. Tapos ay unti-unti nang sineserve yung mga pagkain. So, ayan yung una muna nilang binibigay, yung side dish ba tawag dyan. Yung parang curry, tapos yung vegetable ba yan, at saka cucumber. Dito, guys, meron silang bun at saka roti. Baka sabihin nyo, very cheap naman ng handa nila kasi tinapay lang. O hindi, guys. Kung makikita nyo yung mga handa nila, mamaya papakita ko sa inyo pag nilagyan ako ni Navid. Kasi unti-unti nilalagyan ni Navid yung plato ko. Kasi nga hindi ko magawa dahil hawak ko si Ala, tapos nagbibideo pa ako. So, ayan, kumuha ako ng curry. Ito ay chicken curry. Ito yung isasawsaw mo yung bun o yung tinapay. Monay ba yan tawag sa atin? Tsaka yung roti or rotli na parang ginagawa nilang tinapay sa umaga, ganun. Diyan mo siya isasawsaw sa curry na yan or sa sarsa na yan. Kung makikita nyo, guys, ay marami nang pagkain sa lamesa kasi nga nilalagay na ng mga servers yung pagkain. At ito naman si Alia, gusto niya lang ay bun. Ayaw niya kumain ng iba kasi medyo maanghang nga, guys. Ganito nga yung pagkain nitong monay na to, yan. Kukurot ka ng ganyan kakonti, tapos isasawsaw mo dito sa sarsa niyan. Tapos kakainin mo na. Tapos ito pala ay chicken, fish fillet, tapos kebab, tapos monay, tapos itong chicken roll na to, veg roll or chicken roll. Tapos itong rotli o roti. Meron din biryani pero di ko na napakita, guys.
Yung naririnig nyo ang background music guys, ayan ay live band. Meron talagang kumakanta sa unahan, hindi siya yung sa sound system lang. At dito guys ay pinas forward ko na yung video kasi medyo mahaba to. Ito ay si Alia, gusto niyang sumayaw, dance siya ng dance kasi nga natutuwa siya sa kanta kahit hindi naman naiintindihan. Sige pa rin siya sayaw. So ayan, binidyohan ko siya kasi sabi niya dance daw siya, tapos videohan ko daw siya. So hindi ko alam kung ano ba yung sinasayaw niya, hindi siya tugma sa music kasi live band yung kumakanta guys. Pero okay lang kasi sa age niya na yan, hindi siya nahihiyang sumayaw sa harap ng maraming tao. At tuwan-tuwa nga sila. At saka guys, sa mga oras na to, si Alia talaga ay masama rin ang pakiramdam. Dahil nung nakaraang nika niya ay umulan, diba? Naulanan siya, tapos kumain pa siya ng ice cream. So ayun, nagkaroon siya ng ubo at saka sipon. Kaya hindi talaga maganda yung pakiramdam niya dito. Pero napaka-active pa din niya. Tapos dito nga guys, ay may fireworks pa din sila. Wala nang katapusan yung fireworks nila. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam ko kasi naka-entrance na yung groom at saka bride. So yun, nandito pa rin nga kami. Nakaupo lang habang nag-aantay at ng oras. Dahil yung iba namin kasama ay kumakain pa nga doon. Dito sa big screen nga na pinapakita ko guys, ayan na yung groom at saka yung bride. Ayan. Magkatabi na nga sila. Tapos eto nga pala, kaya marami dyan nakatabi sa kanila kasi lahat ng mga relatives, yung mga gusto magpa-picture kasama sila ay umaakit sa stage. Tapos magpapa-picture sila hindi naman isa-isa, parang group ganun. Hindi na nga kami dun umakyat guys kasi sobrang haba nga ng pila dun sa stage para lang magpa-picture. Sabi nga nila wag na daw kasi instead na pumila dun ay maupo na lang kami dito tapos kumain na lang kami ng mga dessert nila. Tapos ayan, si Alia ay sayaw pa din nga ng sayaw, parang hindi siya napapagod ng araw na ito kahit masama yung pakiramdam niya. At ito nga guys, ang aking outfitan, ang pinakamalakasan kong abaya, char. Ito yung abaya na regalo sa akin ni Napito sa Saudi. Sabi ko kasi hindi na ako mag-Indian dress kasi nga hindi ko kaya talagang isuot yung parang tarhanon o veil kung tawagin nila. Lagi kasi nahuhulog. Tapos sabi ko mas komportable ako kung nakaabaya ako. At saka marami rin ang mga bisita nakaabaya din. So maganda naman yung abaya ko, parang pang party din siya. Kung makikita nyo dito ay kinakain ko nga yung dosa. Dapat kay Alia kasi yan, kaso ayaw nga ni Alia kumain. Kunti lang yung kinain niya ng mga oras na yan. Pre, bilang ina, lahat ng tira ng anak ay uubusin mo. Ganun na ang nagiging aking routine kapag may tira si Alia. Ako na yung umuubos, kaya kung mapapansin nyo ay talagang lumulooban naman si Inday. Dito nga guys, after ng mga ilang minuto namin pagtambay doon sa garden ay napagdesisyonan na nga ng buong pamilya na umuwi na dahil anong oras na nga rin to at saka halos 11 na ata to, 11 PM na rin to. Tapos kung nakikita nyo nga ay napakadami pa rin tao guys, parang hindi nauubos yung mga bisita kasi nga dahil sabi ko nga sa inyo kanina ay buong community or buong kapitbahay ata ay imbitado na. Kaya guys, hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Huwag niyong kalimutan i-follow ang Facebook page. Bye-bye!